Ito, galing ito sa worker ni Kibuloy. Pagkatapos ng nanawagan si Senator Risa, tinanggal nila yung kanilang mga post sa social media. No, in-erase nila. But unfortunately, may nakuha na tayong mga copies, no, sa kanilang mga post. So ito, sabi ni Alessandro Bibulos. Ito siya ay isang taga-SMNI. Siya din yung nag-a-anchor sa SMNI. Oh, sabi dito, sa class iron determination, sabi, tatayo kami at ipaglalaban hanggang kamatayan ang hustisya at karapatan ng aming pinakamamahal na pastor, Apollo C. Kibuloy. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan. O, sinali pa yung yung Diyos. Sino kaya yung Diyos nila? At ito pa, marami tayong mga evidence na ipapakita dito. No? The same person, ang sabi dito, born to live and die for the king. So what does that mean? They are enticing. You know, parang sinasabi nila, sige, subukan ninyo at kami ay makikipaglaban. Kami ay madugong labanan ito. So, kung hindi yan dangerous, then what is that? Okay, meron pa dito. Marami tayong ipapakita dito. Dadanat muna ang dugo bago nyo makuha si pastor. Ito ang sabi ni Bobby Tormes. Bago ninyo makuha ang buhay ng aming mahal na pastor, dadaan muna kayo sa dugo ng mga nagmamahal sa kanya. Kilala ko ito. He is my brother-in-law. No? Asawa siya ng kapatid kong andoon pa. Yung kapatid ko na nagsasabi na lahat ng mga sinasabi ko ay puro kasinungalingan. Ito yung asawa niya. Sila nagsabi, yung magduguan talaga. Bago nyo makuha ang buhay ng aming mahal na pastor, dadaan muna kayo sa dugo. What is that even mean? Sige nga. So, meron pa. The same person, Alexandrio Bibulos, wala na ito sa Facebook ngayon, tinanggal na nila. Sabi, tatayo kami at ipaglalaban hanggang kamatayan ang karapatan at hustisya. Sila itong mga mga private armies ni Kibuloy. At dito makikita din natin kung sino yung mga nag-train sa kanila na galing sa AFP, no? At anong region. No, ayan. Ayan si Kibbs. Ayan sila. Sabi pa dito, Alexandrio, waiting for go signal. Nag-aantay lang daw sila kung anong sasabihin ni Mang Kanor sa kanila. Ito siya si Alexandrio Bulos. Ito siya sa SMNI. That's him. Ito pa, si Jason Robreco. Sabi niya, tahimik lang kami pero tatayo kami at paglalaban namin hanggang kamatayan ang hustisya at karapatan ng aming pinakamamahal na pastor, Apollo C. Kibuloy. Dakila ka. Solitary movement for Pastor Kibuloy. Protect Pastor Apollo Kibuloy. Stand with Pastor. Justice for Pastor Apollo Kibuloy. We want justice right now. Ito na nga yung justice na hinahanap ninyo o hinihingi ninyo. Ayan sila. No? Ayan. Wala na to sa Facebook. Tinanggal na nila to. Pero meron tayong nakuhang copies. Ayan sila. Ito pa yung post ni Jason Robreco. Joining the rank of full-time miracle worker of KJC is more than a calling. It's a commitment to train, honor, and sacrifice. New fights undergo military training to instill the value of discipline, lawfulness, and respect for those who defend our freedom. Today, we are more than proud to say we class
BMOT Mandarangit of 2018 stand with you, Pastor Apollo Sekibuloy. We are committed to upholding honor, integrity, and service. Ito pa, same person, basta ayaw jud mo og kumpiyansa, andam kaayo mi nga dipinsahan ang among pagtuo og ang paghigugma mahigugmaong pastor. O ready daw sila kahit anumang mangyari. Kaya wag daw tayong tawag nito, maging kampante. Kasi makikipaglaban daw talaga sila. Ito pa. So, Steve Don De La Rosa, Class Matapang 2017, until the last drop of my blood, I will defend my beloved Pastor Apollo Sikibuloy. At sabi din dito sa isa pang worker, yaw mo kumpiyansa aning mga kingdom worker kay train and equipped for the master use. Usa lang ni kakuman bangag buslot gyud ang dapat mabangag. Akala naman nila ang dami nila. Natatawa ako sa mga ito. Ayan si Jason Robrico, taga SMNI din. Nag-a-anchor. Sabi ko nga sa inyo yung mga taga SMNI, walang diyan, walang professional na newscaster, puro mga worker ni Kibuloy. Walang yan, walang alam pagdating sa communication. Kaya natutrubol yung kanilang station. Kasi they don't know the ethical responsibility of being in the media. Sir Edward, maaari mo bang ipaalala sa amin, di ba kayo yung bahagi ng 2nd Signal Battalion ni Kibuloy? Opo, Madam Chair. Okay po. Ano po ba yung 2nd Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang 2nd Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ni Kibuloy po, yung private army po. Nung panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung Paaro dito sa Kingdom. Because Paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung Paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, Paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDG, at saka po yung sa ARESCOM po na yung nag-train po is 1105 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung Paaro nasa ilalim ng 11 RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Opo. At yung Paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. Nag-train. Yung under po ng 1105th Opo. Community Defense Group? Group po, group. Community Defense Group. Okay po. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga ng Paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung 2nd Signal Battalion under po ng SMNI. Okay. Under ng SMNI, yung Opo. media company. Opo, media company. Pero yung po. media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko po. Okay. Basahin ko po yung Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC.
Sir Ito po Edward? yung ano namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Ang ano po is Philippine Army Affiliate Reserve Unit, PARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Yung Inquirer, palabas ng statement or news, no? At sabi dito, in one of the Facebook posts, a certain Alessandro, ayun, pinakita natin, Bulos wrote, blood will be shed before you arrest Kibuloy. We're just silent, but we will stand up and fight to death for justice and defend the right of our beloved pastor Apollo C. Kibuloy, said a certain Jason Robredo in another post. And wearing photos and videos showing male KOJC members wearing camouflage uniform and holding assault rifles while undergoing military training had also circulated online. Tama naman. Nakita nga natin. O ito pa, said man, please refrain from attempting to provoke us. It will lead to conflict and it will be bloody. We can become your greatest adversaries if you compel us to defend the truth. There's a difference between civilian and those who are knowledgeable. Ang galing ng mga to. Ayan siya, si Sedman. Worker din ni Kibuloy. Ayan sila. So, ayan sila. Yan lang katatakutan ng ating mga militar at ating PNP. Yan, parang ang dami naman eh. Yan ang pinagmamalaki ni Kibuloy, ni Mang Kanor, at ng kanyang mga worker. Ayan sila. Ready and, sabi ni St. Bacchus, ready and resolute reservist army prepared to engage in battle and sacrifice all. We live to defend the king, proud class matatag, batch 2016. So mga reservist army pala sila. Dapat itong mga reservist army, they know the responsibility. No? Kasi yung responsibility sana nila is to defend the country and not to defend one man, especially na yung nagtatago, yung pugante, no, na nagtatago because of his criminalities, ayaw niyang harapin. So, ito yung mga trinain ng ating AFP dyan sa Pilipinas. Gusto pa nilang tanggalin si, yung ating current administration, si BBM, para maging sila, para maging hari uli sila. Oops. Ayan, ito guys. Signal Battalion, SMNI, PAARO, 1105, CDC 11th, RCDC, Rizom, PA. So, ayan ito yung mga nag-train sa mga ni Kibuloy. Tingnan nyo guys, i-blow up ko. Ayan, mga AFP yan sa Pilipinas. Ano na nangyari dyan sa ating bansa? Mga AFP kayo ng maging tawag ito, maging NPA, another version of New People's Army under Kibuloy. Para kayong para nyong tinira yung mga sarili nyo sa puwet. Ganyan ka mga mga pulpol yung ating mga naglilider-lideran dyan sa ating bansa. Kaya yung ating bansa hindi umuunlad, no? Isa lang to sa mga maraming corruption na mga nangyayari sa under the leadership of Duterte. Si Digong naman ang nagpaano nito nag-sign na i-train itong mga worker ni Kibuloy. Kung hindi si Digong sumusuporta kay Kibuloy, si Kibuloy ay hindi mamamayagpag ng ganito. Yung mga criminality ni Kibuloy ay hindi umuunlad ng ganito.
Pero bakit namamayagpag si Kibuloy? It's because of Duterte. Bakit si Kibuloy nagkaroon ng private army? It's because of Duterte. Ang ating AFP po ang nagtitrain sa mga workers ni Kibuloy na magkaroon ng ganitong training po sa pagsusundalo. Yan po ay binayaran ng ating pamahalaan. Matagal ko na pong sinasabi yan dito sa ating channel. Si Kibuloy ay may private army at ang ating gobyerno ang nagbabayad, sinasahuran po sila dahil sila po ay nilagay sa payroll ng government ng AFP natin under Rodrigo Duterte po. No, si Digong po ang nagpa-facilitate sa mga training nito at sila po ay sinasahuran ng ating bansa. Pero sila po ay mga worker ni Kibuloy. Ito sila. So, ayan guys. Ito pa. Oh, saan sila nag-training? Tamayong. Oh, sa Glory Mountain. Yan yung lupa na kinuha ng kingdom galing sa ating mga native. Ayan. Ayan. Okay, basahin natin to. Itong post ng Philippine Army Reservists, no? LTC Roberto F. Rivas, PA, Res Commanding Officer of 2nd MD Signal Battalion, SMNI Paaro, under the administration of 110 Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group. Army Reserve Command presented unit briefing to its personnel. Afterwards was giving of the certificate of appreciation to the inventory and inspection team of OJ-9 JHQ AFP headed by LTC Romel Flojo. PAF held at KJC Compound, Phil Japan Friendship Highway, Sasa, Davao City on August 24, 2021. Ayan you guys. Pagkatapos na nag-post si Senator Risa at nanawagan sa PNP, sabi kaagad nila, hindi daw sila mapanganib. Wala daw private army. Ano to? Ano tong mga photos na to? Ano tong mga post nila? Bakit nawala sa social media? Okay, ito pa. Post ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ha. Class Valiente, the new batch of ACQCM students who completed military training. ACQ College of Ministry, INC, ACQCM recently celebrated the graduation of 69 students who completed their military orientation training. The student known as Class Valiente successfully finished their month-long military training under the guidance of the SMNI Philippine Army Affiliated. Ayan. So, hindi ba yan private army ni Kibuloy? Then what is that? Ito guys. Pag-usapan natin tong photos na to. Ayan. ACQ College of Ministry Incorporated. Bachelor of Arts in Kingdom Theology, Purok Tamayong, Kalinan, Davao City. Welcome! Closing ceremony of ACQCM Military Orientation Training Class 2023. Last year lang to nangyari ha. Ayan, chaplain nila si Kibuloy. Ito. Tingnan natin i-blow up natin itong picture dito.
Oh, sino tong mga to? Ayan si Ingrid Canada, oh, katabi ni Kibuloy. Ayan si Bebot Diles, another bugaw. Si Pumikpik, yung anak ni Pumikpik na pastoral din. Ayan, oh. Ayan. Oh, mga general, oh, andyan na yung mga picture ninyo. Ito, mga general natin. Oh. Sige, mga AFP. Ayan. Oh. Ayan, oh, ito. Ito, kasama ko to lahat sila nung nandoon ako. Ayan, si Ingrid Canada, si Nining Lisada, ayan si Bebot Delis. Ito si Kuya Escobar, nahiwi na ano na nangyari sa mukha nito. Kilala ko silang lahat, kilala din nila ako. Itong sa senior ba, mga seniors natin, na mga members, mga workers. Alam niyo po ba kung ano yung buhay ng mga seniors dyan sa Kingdom? Yung kakarampot na social security benefits nila, kinukuha pa. Imagine you guys, 1,500 pesos a month, kukunin pa sa kanila. Itong mga matatandang to, itong mga seniors, kailangan nila ng good nutrition. Kailangan nila ng pambili ng gamot. Pero yung mga benefits na para sana dyan, kulang pa nga yan. Kinukuha sa kanila dahil may mga goals sila. Kahit mga workers, no, na doon na nagtatrabaho ng libre, may mga goals pa rin yan. Yung mga senior citizen natin. Nakakaawa. They are using and abusing people in any age.